But this is still where we pay more attention. Aram niya to na day man magdadanay, pero duman pa nakatuunan sa tuyang atensyon. Magayon na pagpagirumdum ini sa tuya ng mga Katoliko, sa tuya mga Kristiyano, na kadaklan sa tuya, can go to much extent, to any extent, ang sa na magpayaman. We pay more attention to perhaps magbakal din daga, mag-acquire din properties, maging sisay man sa buhay na ini, maging sikat, maging makapangyarihan. We can do everything humanly possible na protehiran niya to ang sa tuyang mga lunadan, ang sa tuyang mga properties. Pinapagayon niya to ang sa tuyang mga harong na may matapos-tapos ng mga renovation. As in, syempre, yaon man dyan sa tuyang na paggastos, sa tuyang appearances. Tanganin na maggayon, tanganin na magwapo, tanganin na mas mahiling na maglibing. Sometimes we buy ito mga mamahalo ng mga relo, mga burloloy, tanganin na mas madugangan ang kagwapuhan o kaya ang kagayunan. Pero lugod na hali ang sa tuyang atensyon man duman sa nagdadanay, lalong-lalo nga ang sa tuyang relasyon sa mahal na Diyos. Dahil nga ito paglingawan na ang sa tuyang kalag, kinakaipuhan man in atensyon than everything we try to possess. Because in the end, none of these things really matter. None of these things really follow us to the world beyond. Pero, ang sa tuyang relasyon sa mahal na Diyos, iyo ang matatada sa satuya. Mawawara panoan kagayunan, mawawaraan kayamanan, mawawaraan gabos sa pinagpagalan niya to. Even the most expensive thing sa kinabanta. Pero ining relasyon niya to, ang sa tuyang pagiging aki ka nama, iyo iniyan magdadanay. Lugod an sa tuya na pagpreparar digdi sa papaabuton na Adbyento, digdi sa papaabuton na Christmas season. Mas matawan niya to nin oras, mas matawan niya to nin efforts, ang pagpapagayon bako kan sa tuyang pangluwas na appearance, kundi itong panglaog ang sa tuyang kalag. Kasi magibon niya to iyan syempre sa pagpreparar sa pagin pagkumpisal, sa mga sakramento na sa tuyang akuon, araw kan Eucharistia, sa pagpangadji, sa pagtabang sa kapwa. Iyo ini ang mas makakapagpadanay kan sa tuyang relasyon sa mahal na Diyos. And hopefully, mangkatiwala, iyo man ini ang tawan niya to ni atensyon. Maunto kita ning kadigit na panahon sa pagurup-urup kan sa tuyang mga pangaito. Sa tuyang itaas, ang gabos na ini sa tuyang Diyos Ama, kita gabos, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Sa gabos po na nagantabay digdi sa tuya, naghiling, asi nagdangog sa paagi kan manlain-lain na platforms, salamatunon po sa indo mang katiwala. Kung gusto po pala nindo na maging sponsor kay ining programa na ining Diyos Bago ang Gabos, i-contact lang po ako nindo, tanani na maaraman ta kung paano. And of course, at the same time, inahagad ko man po sa indong tabang sa iba pa niyato na mga instrumentalities kang Diocesan Multimedia Services Incorporated. Kadagos po niya to na suportahan ang espersos kan Diocese sa pagbalangibo kan Marhay na Bareta. Ini po si Father Kevin Fonasher, ang sa idong katiwala sa katotohanan. Bendisyonan kamo kang mahal na Diyos. Maray na aga.